Kahit na malalakas at talaga namang may ibubuga rin ang mga hayop na ito na merong mga sungay tulad ng buffalo, bison, Indian gaur at iba pa, ay may ilang hayop pa rin ang kayang tumapat sa kanila. Bukod sa mga predator, maging ang kalahi nila ay lumalaban din ng sabayan na maaaring ito pa nga ang nakakatapat nila kapag nag one on one, tulad ng mapapanood natin sa mga videong ito na naaktuhan ng kamera. Hindi ba? Kaya tinatawag silang wild musk ox ay dahil sa may pagka-agresibo sila na talaga namang palaban din. Kahit ang ilang mga predator na magtatangkang umatake sa kanila ay papalagan nila. Kahit pa Arctic wolves at iba pa ay pipilitin nilang lumaban para lang makasurvive. Sa bigat ba naman nila na humigit kumulang 400 kg ay talagang kawawa din ang masusuwat. Tulad nito, sa tuwing hahantingin sila ng mga wolf ay nagagawa pa rin naman lang makapalag. Kaya lang kapag napakarami at pinalibutan na ang nag-iisang musk ox ay nagagawa rin silang patumbahin ng mga ito. Lalo na kapag nanghina na. Pero pagdating naman sa kanilang mga karibal, tulad ng pakikipagsabayan sa kapwa nila toro, ay nagkakaroon ng matinding labanan. Grabe ang pagsusuwagan nila na para bang buong puwersa din ang gagawin para lang mapatumba ang isa sa mga ito. Ayon sa pag-aaral, ay naaabot ng suwag nila ang sinasabing 100 G-force. Kung ikukumpara ay nasa 100 times ng Earth gravity ang katumbas. Talagang kahit nasasakyan ay mayuyupi. Kaya kayang-kaya nilang pumatay ng kalahi nila sa pasuwag lamang. Maaring karaniwan ang nakikita ito dahil marami nito sa atin. Ito ay ang wild water buffalo na kung dito sa Pilipinas ay ang kalabaw. At katuwang ito sa pamumuhay ng mga magsasaka. Pero alam mo bang sa ibang bansa ay may mga namumuhay na ganito sa wild? Kaya talagang pumapalag din sila. Kahit pa ang mga tigre ang kalaban. May ilang mga video na kung saan ay kahit gustong patumbayin sila ng mga tigre ay hindi pa rin naman nila kaya. Gamit ang mahabang sungay, kapag inabot sila ay maaaring katapusan na nila. Sa takot din ng isang ito nung sinubukan niyang ambushin ang grupo ng mga kalabaw ay napahiya ang tigre dahil nagtulong-tulong sila para hindi matuloy ang pinaplano niyang masama. Kahit pa nga ang mga domesticated na water buffalo ay hindi rin mapigilan kapag nakipaglaban na sa katulad nila. Katulad ng nasa video nito, nang magsuwagan ng dalawang kalabaw ay hindi alam ng nag-aalaga sa kanila kung paano ito aawatin. Kaya hanggang sa matapos na lang ang paglalaban nila dahil sila na rin ang umayaw. Indian gaur. Sila ang isa pa sa iniiwasang ma-encounter ng ilang tao sa kagubatan. Ito ang Indian bison na mayroong malalaking muscle at nakakagulat na laki. Nang subukang atakihin ng tigre ang ilang nanginginaing na gaur, ay inakala niyang makakapagpatumba siya ng isa. Pero dahil mas malaki at talaga namang palaban, ay siya pa ang hinabol kaya napatakbo siya nang walang nakain. Ganon din ang wild dogs na pinalibutan ng barako. Pero hanggang amba lang ang nagagawa nila sa takot na mayakyak. Kahit pa ang rhino ay umiiwas din na makalaban ang mga ito dahil parang hindi niya kaya makipagsabayan. Ngunit kapag ang dalawang Indian gaur na ang nagtatapat ay may matinding suwagan na nagaganap. Hindi lang basta laban ang nangyayari dahil tunay na patumbahan ito. Kaya maaaring kawawa ang lalapit sa kanila. Wild yak. Matatagpuan lang naman ang mga yak sa Himalayan region, Tibetan Plateau, Tajikistan at iba pang karatig na bansa hanggang sa Siberia. Kung ikukumpara, sila ang boss ng herbivore sa kabundukan ng Himalayan. Maging ang mga tao na sa tuwing maaaktuhan nila ay aatakihin na para bang kalaban. Kaya kung gusto nilang makita ang mga wild yak, ay dapat na nakasakay sa off-road na sasakyan upang hindi ito makahabol kung kinakailangan. Kaya nga kapag sinusubukan din silang atakihin ng snow leopard, ay kadalasang hindi nagtatagumpay dahil nasa 70% ng hunting rate nila ay bigo kapag wild yak na ang atakihin. Pero kung kapareho naman nila ang makikipaglaban, ay meron ding matinding suwagan. Lalo pa at ang labanan ay teritoryo o kapag mating season na.
Ngunit mabilis din naman silang humihinto sa paglalaban kapag sumurrender ng isa sa kanila. Dahil mas lalo lang na matindi ang matatamong damage ng mahina. Kung ang bison naman na mula sa Canada ang makikipagsabayan ay may ibubuga rin naman. Yun nga lang, kapag ang mga oso ang na-encounter nila ay malaki ang posibilidad na hindi na sila makaligtas. Dahil halos lahat ng pag-atake nila ay successful. May ilang lumalaban para makasurvive. At may ilang nagpapakain na lamang dahil hindi nila kaya na pumalag. Pero kung ang kanilang kalaban naman ay ang mga wolf, maaaring makaligtas din sila dahil kahit na marami ang mga ito, ay hindi agad nila magawa na maitumba ang mga bison kapag adult na. Ngunit dahil mautak ang mga wolf, ay mas pinipili nila na targetin ang mga anak nila dahil wala nga namang laban ito. Pagdating naman sa mga kalahi nilang bison din, ay may pagkakataong wala talagang atrasan. Sa lakas nilang sumuwag, ay kawawa ang tatamaan. Tulad nito nang makuna ng video sa daan. Bigla na lang niyang sinuwag ang isang bison. Kaya naman, sa lakas ng impact, ay napatilapo nito. Kaya tuluyan tumakbo siya papalayo. Kaya madalas na nakukunan ng video na naglalaban ng mga ito ay dahil na rin sa paunahang magkaroon ng partner. So, sa madaling salita, ay buwis buhay din ang labanan para lang sa babaeng bison. Maging sa mga tao ay talagang nagagalit din sila dahil ang tingin nila ay banta ang mga tao. Kaya napakadelikado nilang lapitan. Siyempre, papahuli ba naman ang mga Cape Water Buffalo? Yung mga buffalo na matatagpuan sa Africa. Dahil maging ang mga leon, hyena, leopard, cheetah at iba pang predator ay nilalabanan nila para lang makasurvive. May ilang pagkakataon na kapag nahuli na ng mga leon ang buffalo ay inaakala nilang siguradong talo na, pero biglang mababaliktad ang laban. Kaya kung minsan kapag nasuwag sila ay dito na magkakaroon ng nervyos ang mga leon. Malayo pa nga lang kapag natanaw na ang buffalo ng leopard o ng cheetah ay iiwas na sila sa takot na mapagbalingan ng mga ito. Pero kapag naglaban sila ay hindi rin basta-basta dahil bukod sa lakas ng panuwag at lakas ng katawan, dapat ay maingat din. Kung minsan kasi kapag napasobra ang suwagan ng mga Cape Water Buffalo ay sumasabit ang sungay nila sa isa't isa at ito na ang nagiging sanhi ng pagkatalo ng katunggali nila. Kaya nagiging pagkakataon naman ng mga predator na umatake at makain ang talo ng buffalo. Grabe. Kaya hindi lang basta sila herbivore na nabubuhay sa kagubatan dahil kaya rin nilang makipagsabayan sa malalakas at kinatatakutang predator. Pero pagdating sa katulad nila na nagiging karibal, ay dito maaaring matalo ang ilan kung lakas ang pag-uusapan. Yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga video nito ang nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to. Pag-usapan na yan.